dear beloved, Boss Mike, Cervera. City. O, tingnan nyo, maganda daw, ha? Napakita natin puro basura, ah. Pero si Sara, maganda daw. Maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. So, ang tanong nila is, bakit? Kailangan pa kaming maniwala sa'yo. Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkapangulo ng Ang bobo sumagot, na. Maganda daw ang Davao City kaysa sa doon sa nung pinalitan daw niya, pinalitan niya yung tatay niya. Di ba, no? Oh, nilaglag eh. Pero yun yung mga kababayan ko, mas maganda daw ang Davao City. Oo, nung panahon niya, kaysa daw sa pinalitan niya. Tanga, no, mga kababayan ko. Tapos itong tanong naman neto si Baculaw. Oo, bobo rin eh. Sa bakit, natalakay na natin to, no? Talagang mga bobo tong mga ito eh. Kailangan pa kaming maniwala sa'yo. Kailangan, Diyos ko po. Hindi ka rin kayo sigurado? Hindi kayo sigurado? Pati kayo? Sabi ng gorilla, mga kababayan ko, kailangan pa ba namin maniwala sa'yo? Pati sila hindi sigurado. Ayun. Pati sila hindi sigurado. Ewan ko sa inyo. Oo, gabi na yung aking tatalakayin dito. Etong labanan ni Marcoleta, mga kababayan, tsaka ni Ping Lacson, duda talaga sila. Kaya lang natin yan. Dito na tayo Yun na yun mga bobo talaga yan Ito na mga kababayan ko Ping Lacson! Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed. Nako, obsessed sa'yo! Marcoleta, umamin ka na kasi. Ayan tuloy na pagsabihan ka ng bida-bida. Sabi ni Ping Lacson, bida-bida ka daw. Ay! Oo, Oo, masyado kang bida-bida. Daig mo pa si Daig mo pa si Mangusin. Yung style ni Marcoleta parang si Mangusin lang. Gusto laging bida. Ewan ko ano bang galit mo kay Ping Lacson? Napalitan ka lang naman na chairman ng Blue Ribbon. Tapos ngayon paano ka na? Hindi, no? Awagin kang bida-bida. With tagging and bad-mouthing, Mr. President. Ang baho ng buhanga niya ni Marcoleta. Sa bagay, mga kababayan, pag tinitigan yung mukha ni Marcoleta, parang hindi nyo na matitiis kapag kausap nyo siya. As he has become obsessed with defending China in many fora. Oo nga, obsessed na obsessed. Pinagtatanggol ang China. Pinagtatanggol si Marcoleta. Pinagtatanggol si Diskaya. Ano ba yan? Lahat na lang ng pinagtatanggol mo. Mga ayaw ng mga Pilipino. Sabi rito ni Chancellor. Imbag na rabi, kakapsat, agbyag ti Pilipino. Naimbag na rabi, Chancellor. Ito na. Like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpolated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored
and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber, napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanyang mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, pinahiya. Ayun na nga. Nung impeachment ni Sara, no? Nakakahiya si Marcoleta. Nakakahiya ka, Marcoleta. Yung mga binabanggit mo kasi wala eh. Ang dami mong binabanggit na wala naman pala doon sa rules. Tapos ngayon, galit na galit ka. Mula nun, ha? Wala ka lang ginawa kundi tirahin si Ping Lacson. Naging panggulo ka. Si Marcoleta ang pambansang panggulo ng Senado. Hindi mo alam mga kababayan kung in love na kay Ping Lacson, ano? Ha? Parang maihahalin tulad sa baklang hindi na pagbigyan. Kaya nang gigigil yan. Di ba, no? Ha? Nakita nyo ba yung baklang iniwan ng lalaki tapos binaril na lang? Oo, maihahalin tulad nyo na si Marcoleta doon eh. Tuloy. 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision. Yan yung sinasabi natin. Yung kung ano-anong binabanggit na mga kataga, ang daming kino-quote itong si Marcoleta na mga batas daw, pero wala naman sa rules. Tapos tinanong ng ilang ulit ni Ping Lacson, nasa rules po ba yan? Sabi ni Marcoleta, opo, nasa rules po. Tapos sabi ni Ping Lacson, binasa ko po ang rules, wala po yung binabanggit nyo po yan. Sabi ni Marcoleta, kulang na lang hubarin yung piluka. Inis na inis kay Ping Lacson. Kulang na lang eh. Oo, tanggalin niya yung piluka niya para isupalpal sa mukha eh. On a motion to dismiss. Nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc. to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment. Ito na mga kababayan. Sabi niya, ang suppletory application of the rules of court, wala naman po akong nakita sa enumeration na rules of court. Di ba po, sabi ng mga abogado, expression unlos exclusio. Grabe itong mga termino. Alterius. What is expressly includes all others. So, wala namang rules of court. Grabe, no, mga kababayan ko, no, si Marcoleta. Talagang gigil na gigil kay Ping Lacson, mga kababayan. Mukhang talagang malupit ang tama, ano? Daig pa niya, mga kababayan, yung na-indispear. Yung po bang mga kababayan na busted?
Tapos mga kababayan, bumaon sa puso. Hanggang sa tumanda, dala-dala. Kaya nung nakita si Ping Lacson, ayun, pinagdiskitahan niya. Grabe, no? Grabe! Sabi ni Cristina Dolores, Boss Mike, topic mo din si Tio. Sinabi ko na kanina, late ka na eh. Si Tio Moreno nata eh. Court. It was supposed to be a Thank you naman, Giya ka. Boss Mike, tama na. Under migrate. Ito na. simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Correct. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. Allah ka! Ano bang, mula nang nasoplak ka, ni Ping Lacson, nagtanim ka na raw ng, hinanakit, puot, galit sa dibdib mo. Buti na lang, hindi pa sinabi ni Ping Lacson na, mula nung nasoplak ko siya, nagtanim na siya ng puot, galit, ngit-ngit sa kabumbunan niya. Ay, Marcoleta, itanim mo sa bumbunan mo, baka sakaling tumubo pa. Grabe talaga to si Ping Lacson, di bumana talaga. Matindi si Ping Lacson. Grabe. Sinapol eh. Sinapol ng gusto ni Ping Lacson. Let's take, ito pa, Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. Sa bumbunan. Ayop ka, Marcoleta, hinihika ako, kakatawa. Nakakatawa talaga to si Marcoleta eh. Sige na. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption to bring to the attention of the Senate and the Filipino people the syndicated corruption in the implementation of flood control projects. Pinaghirapan ko at ng aking team na buuin ang aming mga findings upang maisapubliko ang mga anomalya sa flood control na Sino ba siya? Ayan na! Grabe to mga kababayan ko. Tingnan nyo mga kababayan, ha? Banat ni Ping Lacson, ang dami. Sabi naman ni Salvi, team song ni Marcoleta, kay Ping Lacson, labis na nasaktan. Ano tono nun, labis na nasaktan? Dito na si BMB Eduardo. Hayop na Marcoleta. Anong panama ni Pumalay? Gagi! Kamukha niya si Pumaliang talaga. Kumaliang. Diba? Kahawig talaga. Kahawig na kahawig si Kumaliang. Ni Marcoleta yung mukha niya, yun yung mukha ni Kumaliang eh. Ganon, magkahawig na magkahawig eh. Eto na, Ping Lacson. Mr. President, sino ba siya para pangunahan ang chairman at ang mayorya na miyembro ng committee? Totoo yan. Sino ka ba, Marcoleta? Isa kang baguhan, tapos kung makaasta ka, bida-bida. Kasi daw Ping Lacson gustong maging vice-presidente ni Sara. Kaya kailangan gagawin niya lahat, pati pagpapansin. Ganon talaga yung style ni Marcoleta. Magpapansin ng magpapansin. Sige tuloy. Wala sa lugar. Wala sa hulog. Saga ng akin lang din naman. Kagulat-gulat po ba ang naging reaksyon ng representasyon na ito? Aray ko! Ang sakit ng mga binitawan dito ni Ping Lacson, ha? Wait lang. Panoorin nyo, ha? Panoorin nyo ng buo. Mr. President, sino ba siya
para pangunahan ang chairman at ang mayorya na miyembro ng committee. Wala sa lugar, wala sa hulog. Saganang akin lang din naman, kagulat-gulat po ba ang naging reaksyon ng Grabe. representasyon na ito na walang lugar ang ulat na yan, kundi sa basurahan. Nakaw! Kayo na ang humusga, Mr. President. Alam mo na, Marcoleta. Sino ka daw? Sino ka ba? Isa kang kamukha ni Kumari Liar. Sabi dito sabi ni Eduardo. Sino ba siya? Sino ka ba? Siya yung kamukha ni Kumaliar. Grabe, no? Matindi. Mr. President, sino ba siya para pangunahan ang chairman at ang mayorya Correct. na miyembro ng committee? Oo nga. Wala sa lugar. Wala sa lugar talaga. Kahit nga yung kulubot ng mukha niya, wala sa lugar eh. Wala sa hulog. Wala talaga siya hulog. Yung pilukan niya lang yung maayos-ayos eh. Meron pang hating kapatid eh, no? Ngayon lang ako nakakita ng pilukan, mga kababayan, ha? May hating kapatid. May release, mga kababayan, eh, no? Ibang klase yun, hadukin, ha? Putik na yun, yung piluka, may release. Tawa ka ng tawa, Mariantos, mag-like ka. Saganang akin lang din naman, kagulat. Oy, Rosemary Kagawa, mag-like ka muna. Dito. Sa lugar. Wala sa hulog. Oo nga. Saganang akin lang din naman, kagulat-gulat po ba ang naging reaksyon ng representasyon na ito na walang lugar ang ulat na yan, kundi Oo sa nga. basurahan? Yun. Kayo na ang humusga, Mr. President. Yun, di ba? Wala naman talagang hulog eh. Puro basura yung mga binabanggit ni Marcoleta eh. Lagi nga sinasabi, China. Lagi sinasabi, hindi daw atin ang West Philippine Sea. Laging sinasabi, wala sa mapa. Mga kababayan, masakit na sa tenga. Yung mga sinasabi ni Marcoleta, naku, Diyos ko po, ang tenga ko, ang eardrum ko, sabog na. Pagka naririnig mo yung boses niya, mga kababayan ko, yung mga sinasabi, akala mo talaga may alam siya. Pero mga kababayan, common sense lang to. Hindi na kailangan palalimin pa. Ang pinagtataka ng karamihan, bakit si Marcoleta halos sipsipin ang tombong ng mga Tsekwa. Baka mga kababayan, may pangako na pagtakbo niya bilang Vice President susuportahan ng China. Hindi kaya ganun, mga kababayan? May pinangako kay Marcoleta na hinahangad niya na maaari niyang pakinabangan sa 2028 election. Di ba, mga kababayan ko, Nabi? Eto. Ayun naman, pakinggan muna natin yung paliwanag naman ni Marcoleta. Eto na, eto. Maring Linda, mukhang walang sintido ko. Ito na naman po ba ay Kita nyo. Mga kababayan ko, titigan nyo yung mukha niya. Tapos i-search nyo po, mga kababayan, yung pong si Kumaliar. Yung po yung ihanda ang time space warp. Yung ganon. Sino nakakaalala nun? Yung bang, ihanda ang time space warp. Tapos biglang may mga sasayaw na mga akala mo kulto ni Duterte, yung mga nasa dahig, yung ganun, sige makasigi ba. Ganyan yung ganyan. Search nyo. Yang mukha na yan, ganyan ho, Ito na. Ano pinaglalaban mo, Marcoleta? Sige na nga. ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Kita nyo, mga kababayan, ikaw lang naman nag-umpisa niyan eh. Kita nyo, mga kababayan, feeling victim na eh. Mga kababayan ko, alam nyo naman yan na istorya, di ba?
sino ba ang nagsabi na wala daw West Philippine Sea? Ang sinabi, guni-guni lang daw natin Leonora de la Cruz Di ba Irene Padron, Olive Macapagal, Marian Tomas, MJ Galien, Michelle, Ai Chang, Arnold Lopez, Di ba? Mother Tess, ngayon ka lang di ba? Shine. Bina, Bina Martina to, di ba? Giyak? Nako, siya lang naman ang nagsabi. Sabi niya kaya lumaki ang usapin na yan. Diyan sa West Philippine Sea, dahil daw ang West Philippine Sea, ang Kalayaan Island, guni-guni lang daw natin. Tama. Tapos ngayon magpapabiling victim ka na lagi na lang West Philippine Sea, West Philippine Sea. Di ba MJ, Diana Acoba, Jesse Santiago, di ba? Kayo na humusga. Hilda Zapata, sino to? Si Inay Bara, kayo na. Alona, Alejandro. Nako, mga kababayan, Siya yun. Nakalagay po kasi sa administrative order Nako. number 29. Ayan na mga kababayan, kung ano-ano na naman ang mga babanggitin niya. Dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan. Nako, isang dekada na 4 na taon. Maraming kwento si Marcoleta, mga kababayan. Saan na naman kanya inugot yon? Mahilig maghugot-hugot ito, mga kababayan Pinanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA. Yung mukha ni Marcoleta. Yung mukha ni Marcoleta na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at i-notify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson? Ayan na, Senator Lacson, barahin mo na. Yung Administrative Order number 29? Sagot! This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga. Mr. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 29. hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Sabi ni Lacson, kung hindi nyo alam, sasabihin ko, ay, hindi ako interesado dyan. Tao ka mo Yun ang magandang sagot. Kung ano mga pinagsasabi mo, Marcoleta, hindi naman kami interesado. Kayo interesado? Baka naman interesado kayo, Kasi mga kababayan, kung interesado kayo, kausapin nyo si Marcoleta. Kasi kami, ni Ping Lacson ako, hindi ako interesado. Tao ka mo sabi Marcoleta, napanganga na lang si Marcoleta. Grabe, no? Kita nyo mga kababayan, magogoyo mo ba yan si Senator Ping? Batikan ng senador yan, Marcoleta. Di ba? Kaya, wala na. Hayaan na nga natin. Alam niyo, sa totoo lang, isa lang ang nakikita ng marami. Si Marcoleta kasi, mga kababayan ko, panggulo lang talaga Panggulo! Sabi rito, Boss Mike, sa barbershop lang ako, nakikinig ng kwentong barbershop. True. Hindi kami interesado. Boss, gawa na lang kanta na Soplak. Ay, nako. Nako. Wala, mga kababayan ko. Hindi naman uubra talaga, mga kababayan. Sabi ni Leonora de la Cruz, tapusin mo! Tapusin daw natin. Sige, ito na, tapusin natin. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado?
Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Kayo, gusto nyo pa talaga na makapakinggan? Hindi po ako interesado sa mga pinagsasabi nyo. Barado si Marcoleta. Tuloy. Maring hindi po kayo sinasabi interesado sa sinasabi ko. Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Si Pinglacio natatawa na lang. Ano? Ano sinasabi mo? Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Ay, hindi kami interesado. Baka interesado yung mga nanonood dito. Interesado ba kayo? Hindi ako interesado. Sinasabi ni Marcoleta, dinamay pa tayo. Eh kung hindi ka interesado ang mga ang buong Pilipinas daw. Eh ito naman ang sasabihin ko, hindi ako interesado. Di ba? Ayun pa. Pagkat ito, Yeah. dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. Nox doon po, tingnan. Diyan daw nakasalalay kung sino daw nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Ayan, sagot! Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po ninyo, Sabi ko po, ayoko na marinig. Totoo naman eh! Diba? Ayoko na marinig yan. Kasi sasabihin na naman niya, ang may karapatan sa West Philippine Sea ay China. Ang sakit-sakit na sa tenga. Utik na yung mga kababayan ko. Ito si Ping Lacson, ano rin eh, no? Sutil. Sutil din eh. Sutil si Ping Lacson. Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig eh, kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Suyang-suya na kami. Oo, sa totoo lang, suyang-suya na kami. Di ba na, ka-vibes, Di pa ba kayo nasusuya? Kami suyang-suya na talaga dyan sa issue na yan. Di ba? Ayaw na nga namin pag-usapan. Di ba, Kian? Si Marcoleta, pinipilit pa rin. Anyways. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. Ayaw na daw marinig yung manggagaling sa iyo. Ayaw ko na pong marinig yung manggagaling sa kanya. Grabe si Ping Lacson, mga kababayan. Talagang kinawawa si Marcoleta. Aping-api. Oo. si Senator Lacson po, Ano? ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Oo nga. Alam namin din eh. Ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahula? Sasabihin ko, Biglang napunta sa manghuhula. Grabe. Manghuhula ka pala, Ping Lacson eh. Uy, bigyan nyo naman ng punto si Marcoleta. Oo. Ping Lacson, Senator, manghuhula ka raw. Wala nang nasabi. Wala nang nasabi si Marcoleta, mga kababayan ko, kundi manghuhula ka na lang. Sabi? Our beloved Boss Mike